of Liliw, Laguna Solid Waste Management Program. Implementation of environmental laws in the LGU. How does the local government of Liliw, Laguna implement national environment laws and regulations within the municipality? Ayon po kay Sir Dante Arcigal, the MENRA officer, the local government of Laguna implement the environmental laws within the municipality. Ini-implement po nila sa Liliw, Laguna ang RA 9003 Section 10, which is the segregation and collection of solid waste shall be conducted at the barangay level, specifically for biodegradable, compostable, and reusable waste. Provided the collection of non-recyclable and special waste shall be the responsibility of the municipality or city. Ang ginawa ng munisipyo ng Liliw, gumawa rin sila ng batas na naipasa noong September 21, 2020. At ito yung pambansang ordinansa bilang 14, 2020. Can you provide examples of specific environmental laws and how they are enforced in the area? Ini-implement ng Liliw, Laguna ang solid waste management na naglagay sila ng kakaibang pamamalakad. Every Monday, plastic lang dahil nasa RA 9003, kailangan yung pagsesegregate nagsisimula sa bahay. So sa bahay pa lang pinagsesegregate ang mga mamamayan sa Liliw, Laguna. Tuesday, diaper and napkin. Dalawa siya, kasama na rin dun ang biodegradable, yung mga nabubulok pero nakaseparate sila ng lalagyan para pagdating sa MRF, nagsiseparate yung mga diaper, yan yung mga nilalagay sa truck na dinideliver naman sa sanitary landfill. Wednesday naman ay yung recyclable materials. Andyan na yung karton, bote, bakal, at papel. So di lahat nasasala kasi merong mga papel na tinatapon na madudumi, katulad ng pinaglagyan ng mga fishball, mga paper cup. Madumi, kaya yung purpose niya na dapat mga recyclable lang yung kukunin is hindi o marami pa rin naitatapon sa landfill. Kasama dun yung pagkuha ng mga tsinelas residue kasi sa Liliw, Laguna, ang pangunahing product is yung paggawa ng tsinelas. Wednesday rin ang pagkuha ng mga goma. Yung mga goma naman ng purpose, kaya hiwa-hiwala yung plastic at goma. Dinadala ito sa Republic Cement, katulad ni Rizal, kasi sila ay sa Republic, si Santa Cruz ay sa Cemex. So magkakaiba sila ng partner na private company na dinadala ng mga piling basura kasi di sila tumatanggap ng basta basura lang. Ang ginagawa kasi nila ay ginagamit yung mga pinili as panggatong dun sa kanilang pagluto ng semento. So ang tinatanggap lang nila is plastic, goma, gulong, kaya yan ang purpose ng kanilang segregation. Thursday is biodegradable ulit. Then Friday is yung mga hindi makukuha na residual waste, yung mga wala ng pakinabang at yung mga naiwan noong Tuesday at Wednesday. Pwede na silang pagsamasamahin ng Friday. Purpose ng tuwing Friday, dun dadalhin yung basura sa sanitary landfill. So ito yung environmental laws na na-implement sa Liliw, Laguna. Under the municipal ordinances related to environmental management or solid waste management and air pollution control. First, what municipal ordinances are in place in Liliw, Laguna related to solid waste management and air pollution control? Based sa Menro, ang Liliw ay more on solid waste. Wala naman kasing masyadong air pollution gawa wala silang malalaking company sa Liliw and more on sa sasakyan lamang galing ang air pollution. Like sa nasabi kanina, yung municipal ordinances na pinatupad nila ay yung ordinansang Pambayang Ordinansa bilang 14, 2020 na kung saan ito ay isang ordinansang nagsasaayos sa pagtatapon ng mga basura at pagpapanatili ng kalinisan sa bayan ng Liliw, Laguna at nagtatakda ng mga kaparusahan nito. Sakop nito ang obligasyon ng bawat mamamayan na bawal magkalat at bawal magsunog ng mga basura. And kasama rin dito na ang bawat barangay ay may tungkulin na paghihiwalay at pangongolekta ng lahat ng basura. Then meron rin silang buwan ng butaw, which is sa residential ay 15 pesos per month and sa commercial ay or
industrial ay 600 pesos per year, na kung saan ang bawat pangongolekta ng buwan ng butaw sa residential ay isinasama sa buwan ng singil sa tubig, and sa commercial or industrial ay isasama sa taunang bayad ng business permits. And para sa mga kaparusahan, ayon sa batas, sa unang paglabag ay nagmumulta ng 300 pesos. Sa ikalawang paglabag ay 500 pesos, and sa pangatlo ay 1,000 pesos o pagkakabilanggo ng hihigit 6 na buwan. How are these ordinances designed to address the specific environmental challenges faced by the municipality? Based sa mga nasabi kanina, kung ang lahat daw ng basura ay kukunin nila ng sama-sama, lahat yun ay tatapon sa landfill, na kapag tinapon sa landfill may kaakibat na price. Ang landfill ay private property, so nagbabayad sila doon per truck na almost 17,000 pesos ang presyo. Kaya mas priority nila na maayos na nagagawa ang mga nasabing paghihiwalay o pangongolekta ng iba't ibang uri ng basura ayon sa ordinansa. Are there any recent changes or updates in these ordinances to adapt to evolving environmental issues? Ang sabi, sa ngayon, wala pa daw any changes or updates. Pwede lang daw ito i-update after 3 years. Bali, pang 3 years na siya, pero wala pa update sa ngayon. Pero yung bagong mayor ng Liliw ay may mga plano naman na raw. So, yung based naman sa effectiveness and hindrances na kinaharap ng Liliw, Laguna pagdating sa solid waste management ay hindi daw naging madali. Dahil bago nila mapasunod ang mga mamamayan, ay kailangan nilang gumugol ng mahabang panahon. Ayon pa nga sa menro ng Liliw, kung hindi daw may sakatuparan ang pagsisegregate ng basura, magiging napakalaking problema nito sa bayan nila. Unang-una, dahil kapag halo-halo na ang basura na makokolekta nila, karamihan lamang ng mga ito ay mapapatapon sa sanitary landfill. At yung ibang mga mapapakinabangan pa ay mahihirapan na rin silang ma-separate ito. At dahil wala silang sariling sanitary landfill na maaaring pagdalhan ng basura, ay mapipilitan lamang sila na dalhin ito sa mga pribadong landfill, na kung saan kada truck ng basura na madadala nila ay kailangan nilang magbayad ng kulang-kulang 17,000 pesos. Dahil daw rito, talagang kailangan nilang magpursiging paigtingin ang pangongolekta ng segregated na basura. At kung hindi, maaaring maubos raw ang pera ng gobyerno sa basura pa lamang. Sa unang pagpapatupad ng kanilang pambayang ordinansa, ay isang napakalaking pagsubok sa kanilang departamento dahil hindi sanay ang mga mamamayan ng paghiwa-hiwalayin pa ang mga basura. Noong una, ay talagang pahirapan daw pong sumunod ang mga tao, kaya nagtalaga siya ng 2 tao na magbabantay at manghuhuli sa mga hindi sumusunod at binibigyan ng ticket bilang multa. Sa mga kabahayan, ang penalty ay nakadepende sa kung anong nakasaad sa kanilang pambayang ordinansa. Samantalang kapag mga establishments naman ang hindi sumunod ay maaaring hindi sila makapag-renew ng business permit sa susunod na taon. Isa pa sa mga balakid na kinaharap nila ay ang kakulangan sa pondo at tao ng Menro. Yung 2 tao na dating nanguhuli sa mga lumalabag ay panahon pa raw ng dating mayor ng Liliw. At nung nagbago ang administrasyon, ay nawala na siya ng mga tao na maaaring tumulong sa pagpapatupad ng kanilang nasabing pambayang ordinansa. At ang nabanggit na pangunahing dahilan nga nito ay ang kakulangan sa pondo ng Menro. Kung tutusin ay maraming proyekto ang gusto niyang maisagawa, ngunit hindi ito maisakatuparan dahil sa balakid nga na ito. Sunod na problema ay ang partisipasyon ng barangay at pamayanan. Nakakalungkot raw dahil yung dapat nakatulong nila sa pagpapatupad ng solid waste management ay hindi na rin nila maasahan.
Lingid naman sa ating kaalaman na nakasaad sa RA 9003 na ang pangongolekta ng biodegradable na basura ay dapat isinasagawa sa barangay. Ngunit lahat pa rin ng ito ay sa munisipyo ang gumagawa. Kaya kung makikita nyo kanina, ay may araw na kinokolekta nila ang mga nabubulok na basura. At ang pangunahing rason pa rin kung bakit di magampanan ng barangay ay dahil wala rin silang pondo at walang sasakyan na magagamit ang barangay sa pangongolekta ng basura. Pero nagpapasalamat pa rin ang Menro dahil sa ngayon ay maayos naman daw ang pangongolekta nila ng basura. At halos lahat ay nagsesegregate na ng kanilang basura sa bahay-bahay pa lamang. At yung tungkol naman po sa pag-update ng kanilang pambayang ordinansa, sa ngayon ay on process pa rin ang pagpaplano at pagre-revisa ng nasabing batas. The best and notable practices implemented by the Liliu municipality is that when the first quarter of January there was a program that was called Plastic Palit Bigas. Mostly consists of chinelas residue and plastic waste can be exchanged for rice. And for the municipality, they can exchange the collected waste and plastic for cement bags. Yes, when they implemented and partnered with Unilever to improve waste management, the program was called Plastic Palit Sabon para sa malinis na kapaligiran tungo sa mabangong pamayanan. That every kilo of plastic can be exchanged for different Unilever products. The program was a success and the people were very happy with the program that was implemented. Even the news outlets were intrigued and did an interview with Inliliu about the program that has been implemented. And overall, even if the program was put on hold or stopped, the people still segregate their waste for the city to collect them. Basically, the program taught the people to segregate their waste.